May katiting na pag-asa pa raw na mababaliktad ang desisyon ng Kamara na i-dismiss ang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. 2 araw naman matapos itong mabasura, humarap sa publiko ang Pangulo sa unang pagkakataon matapos tamaan ng diverticulitis. Nagbabalik si Marian Enriquez. San Juan City Mayor Francis Javier Zamora, our TESDA educator. I brought my own podium para hindi ako nahirapan Nagawa pang magbiro ni Pangulong Bongbong Marcos nang dumalo sa event ng TESDA sa San Juan City kanina. Dito ibinida ang higit 1 trilyong pisong pondo na inilaan sa edukasyon, kung saan isa rin ang TESDA sa makikinabang. At isa sa mga proyekto sa ilalim nito, ang TESDA Online Skills Passport na siya mismo ang nanguna sa paglunsad. Maaari rin itong ituring bilang isang job portal site. Iko-connecta rin ito ang mga estudyante, graduate, manggagawa, at ang industry representative mula sa lahat ng rehiyon ng bansa. Unang public appearance ito ng Pangulo sa labas ng Malacanang makalipas ang 2 linggo mula ng tamaan ng diverticulitis. Isang araw din ito matapos ibasura ng House Committee on Justice ang 2 impeachment complaints laban sa kanya, bunsod ng pagiging insufficient in substance. Wala nang sinabi tungkol dyan ang Pangulo, pero ang palasyo, una nang sinabing masaya ang Pangulo na nasunod ang due process at napatunayang wala siyang impeachable offense. Siguro mas maganda na rin na itong mga issue na to ay nabigyang liwanag sa pamamagitan ng nangyaring hearing sa Committee on Justice. At naliwanagan na rin yung mga tao na mga gawa-gawang kwento ito sa kanya. Pero ayon kay House Committee on Justice Chairperson Jervy Luistro, hindi pa rin pwedeng sabihing patay na ang impeachment complaint laban kay PBBM. Sa Lunes, February 9 kasi mag-aaproba pa ng committee report saka itatransmit sa plenaryo. Sa plenaryo, pagbobotohan pa ng lahat ng mga kongresista kung kakatigan nila ang desisyon ng House Committee on Justice o hindi. 1/3 o 105 na boto ang kailangan para tuluyang mabasura ang impeachment. When taken up in the plenary and when reversed by at least 1/3 of all the members, the Committee on Justice will be constrained to come up with an articles of impeachment in view of that reversal. So to your question, I cannot still say it's dead because there's still a proceeding that will happen in the plenary. Pero tingin ni Manila Congressman Benny Abante, good as dead na rin ang impeachment kung pinatay na ito sa komite. Nasura ng komite, good as dead yan. Yeah, okay. So, ibig sabihin, Maaring the only thing that the plenary can do is we will submit to the plenary for a plenary vote. Ano? Kung mangyari man yung plenary vote na yan, hindi naman nanalo yan. Wala na. but It's good as dead. Gayunman, kumakapit pa rin ang Makabayan Bloc sa katiting na pag-asang mababaliktad sa plenaryo ang desisyon. Sila ang naghain ng ikalawang impeachment complaint laban sa Pangulo. Malinaw naman na pinakilos talaga ang mayorya para prematurely ay patayin ito kahit hindi pa naman dapat. Sufficient in substance ang endorsed complaint namin. Gusto natin magkaroon ng pagkakataon na mag-present ng evidence at marinig mismo sa Pangulo yung paliwanag. Inaasahan natin na sa harap din ng plenary maging uphill battle talaga yan. Banat naman ni Bayan Muna Chairperson Nery Colmenares sa House Committee on Justice, idinismiss ang mga reklamo sa parehong paraan ng pagbasura sa impeachment complaint kay dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Marami pa nagsasabi sa kanila na mga aligasyon lang yan, hindi naman yan facts. Sa trial yan, mapuprubahan. Pero giit ni Manila 3rd District Representative Joel Chua, malinaw ang guidelines para masabing sufficient in substance ang impeachment complaint. Tingnan po natin kung paano po ang requirement ng sufficiency in substance. Ang ibig sabihin po dito, yung recital of fact, pag binasa mo, nandoon na yung offense charge. Number 1, kailangan itong allegation based on personal knowledge. And number 2, based on authentic record. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5.
Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Dito tayo sa totoo, dito tayo sa True FM. Mag-follow at mag-subscribe din po kayo sa aming social media accounts at True Network PH. Diyan po yan sa aming X na dating Twitter, sa FB, sa Instagram, sa YouTube, sa TikTok at sa mga podcasts. At syempre, tutok din po kayo sa Signal True TV Channel 19.